Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas. Nang panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinuuna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana nga anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa." Dalangin niya sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. "Humayo kayo, sinusugo ko kayo na para mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok nyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. At kung maibigin sa kapayapaan na nakatira ron, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo't inumin ano maidulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alimang bayan, kanin nyo anumang hingin sa inyo, ihain sa inyo. Pagalingin ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon, pagkaraan ng ilang mga sunod-sunod na dakilang kapistahan, pumapasok talaga tayo ng lubos na, bagamat nandun na po tayo sa karaniwang panahon. At ito ang ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. At kung babalikan po natin ang ebanghelyo natin ngayon sa mga nakalipas na mga linggo, natunghayan natin kung paanong humirang ang Panginoon ng kanyang mga alagad. Tinawag niya ang kanyang mga apostol. Tinalagan niya at kinilala si Simon Pedro. Pinakilala niya kung anong klase siyang Mesiyas. Hindi isang politikal na tagapagligtas, kundi anak ng tao, manunubos, maghihirap at magdudusa, mag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang sambayanan. At pagkaraan, mangangaral siya doon sa bundok. Hindi po, sa kapatagan. Ang tawag po dito kay St. Luke ay Sermon on the Plain. Kung kay Mateo ay Sermon on the Mount sa bundok, ito naman ay sa kapatagan. At pagkaraan nun, ito, hindi na sasapat na yun lang para talagang mailunsad ang misyon na may palaganap ang kaharian ng Diyos. Hihirang pa ng 72 na tatawaging mga disipulo. Yung disipulo, pag titingnan po natin, ang ibig sabihin po nun ay learners. Yan po yung disciples. At kung isipin po natin, ang mga disipulo na yan na sinusugo ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin. Ang tanong po ay, paano nga ba tayo makikilalang mga disipulo o tagasunod ng Panginoon? Bagamat maliwanag para sa atin na tayo yung mga Katoliko, pero tayong lahat, katulad ng mga apostol, katulad ng mga disipulo, sinusugo ng Panginoon at mayroong misyon. Misyon na narinig natin. Dahil napakaraming aanihin. Yung po sabi, saganang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Kaya nga, hindi sapat yung 12, hindi sapat yung 72. Lahat tayo kung tutusin ay dapat kumilos. Dahil yung 12 at yung 72 na yon sa magmumula, kundi sa hanay ng bawat isa sa atin. Pero magandang tingnan po natin, paano nga ba tayo makikilalang sinugo? Paano nga ba natin masasabing natutupad talaga natin yung pagiging disipulo?
Sapat na ba yung nabinyagan tayo? Sapat na ba yung meron tayong alam tungkol sa Bible? Sapat na ba yung nandito tayo ngayon na nagsisimba o meron tayong mga panata o debosyon? Ano ba yung misyon na maging disipulo? Pag nasa labas po kayo, yung ibang mga kapatid natin sa pananampalataya, makikita ninyo, makikilala mo din. May makita kang may naglalakad, may kasamang foreigner, minsan dalawa sila, minsan tatlo o apat. Sabihin mo, ano yan? Miyembro yan ng simbahan ng mga ganito. Minsan may makita ka naman na mga grupo na may dalang karaoke, tapos puro mga naka-tuck-in, naka-long sleeves, o may dalang mga libro, sasabihin mo, miyembro yan ng ganong relihiyon. O minsan may makita ka, mahahaba yung mga buhok, yung mga kababaihan, o di kaya mahahaba yung mga palda nila, sasabihin mo, ito, miyembro to nung ganitong pananampalataya. Sa atin, madali mo makita po yung mga pari o mga madre dahil merong mga abito, merong mga bihis na kasuotang panglituriko. Pero, yung ordinaryong tao, ang laiko, kayo na mga sinugo, kung titingnan natin yung bawat isa, ano nga ba yung makikita mo na para sabihin mo, mga Katoliko ito, diba? Mga disipulo ito. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Ano ba yung nakikita mo dyan na masasabi mo, disipulo to ng Panginoon? Ano po yung tanda na yon? Yun po yung tanda ng krus. Yung pagtatanda natin ng krus, yan po yung pinaka-practical na pananda. Na minsan, nagmimisa po ako sa isang publikong lugar. Nung habang nagmimisa, napansin ko nung bandang huli, yung isa sa mga nakaupo, hindi siya nangumunyon, bagamat malapit siya doon sa unahan. Tapos nung binigay ko na po yung final blessing, napansin ko din, hindi siya nagtanda ng krus. Nung matapos yung misa, lumapit din siya, nagpakilala. Hindi po siya Katoliko. Pero nandun siya sa publikong institusyon na yon, alam niya may misa. Iba siya yung pananampalataya, pero gusto niyang makiisa. Gusto niyang magdasal, gusto niyang marinig yung salita ng Diyos. Kaya pansin ko kagad, malamang ibang relihiyon siya. Pero meron siyang paggalang at pagpapahalaga. Bakit? Kasi nakiisa siya. Samantalang kumisa, nakalulungkot, merong ibang mga Katoliko, tayo na yung Katoliko, wala pa tayong paggalang o pagpapahalaga sa misa. Yan, mararanasan po natin yan pag may patay. Nagmimisa ka na, yung mga nagsusugal doon sa may gilid, kalalakas ng mga bibig. Yung masabing, balang araw, pagsusugalang ka din. Hindi pagmimisahan eh. Pero kung isipin mo, ba't ka ba nandun? Hindi ka naman nandun para magsugal o magtong-its. Nandun ka para makiramay. At ang pinakamagandang pakikiramay ay magdasal. Pero yun po yung malungkot eh. Kaya nga yun yung pinapaalala sa atin sa karaniwang panahon. Ano nga ba yung tanda na yun? Ang pinakasimpleng tanda kung iisipin po natin, yung pagtatanda natin ng krus. Pero bakit nga ba yung iba, hindi sila nagtatanda ng krus, tayo lang ng mga Katoliko? Malinaw sa atin yan. Anumang bagay na gusto nating pabanalin, anumang bagay na gusto nating tawagan ng Diyos, anumang bagay na mayroong pagdadasal, lahat ng yan, sinisimula natin sa tanda ng krus, sa tanda ng ating pananampalataya. Ginagawa po natin yan, di ba? Anong ginawa natin kaya simula ng misa? Sa ngalan ng, tayo nga po lahat, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Alam niyo po, kaya lagi ko binabanggit po yan. Marami kasi sa atin, nababaliwala na natin yung mga basic gestures na yan. Pero kung tutuusin yung bagamat basic, yan po yung nakakalimutan ngayon eh. Na kung tutuusin, yan yung pinakasimpleng paraan para ipaalala sa atin sino tayo. Tunay, walang sinasabi sa banal na kasulatan na
lagay mo yung kamay mo sa noo, lagay mo yung kamay mo sa tiyan, lagay mo yung daliri mo sa balikat. Sa tuwing babanggitin mo yung pangalan ng Diyos. Pero ang binanggit po dun talagang gawain mo lahat sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yung ginawa natin na pagtatanda na yon, sa simpleng paalala sa atin yun na dapat lagi tayo nabubuhay sa biyaya at awa ng Diyos. Na sa anumang pagkakabalahanan at gagawain natin ay kilalanin natin ang presensya ng Diyos at ang pangangailangan natin sa Diyos. Kaya nga doon po sa ikalawang pagbasa, iyon yung sinabi ni St. Paul. Hindi niya niyayabang na siya'y kung ilang beses hinampas, binato, yung mga pilat sa kanyang katawan. At sinasabi niya, eto yung pagsunod sa Panginoong Jesucristo. At di ko pinagsisisihan ang mga paghihirap at dinaanan ko na ito. Dahil dito na-discover niya kung anong ibig sabihin ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bubuo rin po yan ni St. Paul na yung pananalig sa Diyos ay pagiging puno ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa Diyos na nagbubunsod para yung pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na yan ay ibahagi din natin sa iba. Kaya nga po yung pagtatanda natin ng krus, simpleng pagpapaalala sa atin yun na tayo'y disipulo. Na sa bawat araw ng ating buhay, natututo tayo. Nauunawaan natin anong kalooban ng Diyos. Na yung pananampalataya natin hindi lang bagay na naririnig natin sa tuwing nagsisimba tayo. Hindi lang bagay na nababasa natin sa banal na kasulatan. Bagay na lagi nasa isip natin na kung talagang tumimo sa puso natin ang salita ng Diyos, laging laman ng isip natin. At ang simpleng pinapaalala sa atin ay, nalulugod ba ang Ama sa lahat ng ginagawa natin? Isipin lagi natin yon. Kaya nilalagay natin daliri, isipin natin, anong gusto ng Diyos? Anong kaluguran ng Diyos? Anong kasiyahan ng Ama? Lagi ko po binabanggit, para lang yung kwento ng pag-uwi mo sa magulang. Hindi pinag-uusapan kung anong profesyon o natapos o katayuan sa buhay. Na pag umuwi ka, ang kasiyahan ng iyong magulang ay na ikay naging mabuting anak. Na hindi mo kinalimutan yung mga inaral at tinuro sa iyo na na kabutihan, mabuting pagkatao. Na simpleng-simple, gawin mong mabuti, iwasan mo masama. Pero dahil sa katusuhan ng tao, nililin lang niya ang kanyang sarili na siya'y magaling, siya'y mahusay, siya'y makapangyarihan. Kaya nga walang matinong magulang na magsasabi sa anak, anak, di ba? Nabanggit ko na sa inyo minsan niya, napanood kita sa TV kanina, ang galing-galing mo magsinungaling. Ang husay-husay mo magnakaw, ang galing-galing mo magpalusot. Iba ka talaga. Ang husay mo magpanggap. Alam natin kung niloloko natin ang sarili natin. Dahil pag humarap tayo sa Diyos at tuwing tayo nagdadasal, alam natin, alam ng Diyos kung ano laman ng puso natin. Kaya nga wag po natin sayangin yung pagkakataon. Every day, pag nagdadasal po tayo, yun lang lagi nating isipin natin. Matutuwa ba ang Diyos sa anumang mga bagay na iniisip ko, ginagawa ko, sinasabi ko? Sa anak, pag naalala natin ng anak, natutularan ba natin ng Panginoong Jesucristo? At ano ang tanda ng Panginoong Jesucristo? Pag-ibig. Sabi ng Panginoon, ang pagkain ko o nagbibigay ng lakas at buhay sa akin ay ang pagtupad sa kalooban ng Ama. At ang kalooban ng Ama ay ang tayong lahat ay maging ganap katulad niya, to be perfect like the Father. At sabi ko nga po sa inyo, maging perfecto na sa bawat araw ng ating buhay, ang sikapin natin, hindi magkamali o magkulang, kundi higit sa lahat tayo ay higit na magmahal. Dahil yun yung pagganap. Ang pagkukulang at pagmamalabis natin, susukatin lamang yung pagtutusin
sa pagkukulang at pagmamalabis natin sa pag-ibig. Kaya ang pagtulad sa Panginoon ay pagpapaalala sa atin na itong ginawang sakripisyo ng Panginoon bilang halimbawa para sa atin. Sulit ba para sa bawat isa sa atin? Tayo ba katulad ng Panginoon ay masunuring anak din ng ating Ama? At sa uli, ang Espiritu Santo na siya nating gabay. Ang mapuspos ng Espiritu Santo hindi yung nakita mo lang o pinagpahayagan ka. Ang mapuspos ng Espiritu Santo mapuspos ng pag-ibig. Na ano man yung harapin natin, nandun na pagharian tayo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga dito po, sabi sa Ebanghelyo, sagana nga ani, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ano daw po yung dapat nating gawain? Idalangin niyo sa may-ari na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang bukirin. Paano tayo magiging tunay na mga disipulo ng Panginoon? Paano tayo tunay na paghaharian ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo? Gagabayan sa ating buhay. Nasusi po, nasa ating pagdadasal. Maraming mga tao, kaya sila malayo ang puso nila sa Panginoong Diyos. Dahil yung mag-anak nila, hindi na nagdadasal. Marahil parang hindi ganun kasimple. Sa panahon po ngayon, pag titignan nyo, lahat naman ng layo na binibigay ng mga magulang, sinisikap. Ang dami mga bagay na nung araw hindi mo nakikita. Ngayon, ordinaryo lang, lumabas ka, nandyan lang sa bakuran, nandyan lang sa malapit. Pero sa kabila ng lahat ng mga bagay na yan na pwede mong sabihin susi para maging masaya o mabuti ang tao, bakit magkakalayo? Kasi ang unang makikita po natin, maraming mga tao, maraming pamilya na ngayon hindi nagdadasal. Kinukwento ko po lagi sa inyo yan. Nagpa-Angelus po ako, mga bagong estudyante. At ine-expect ko po yun. Kaya nung nag-Angelus, ako yung nag-lead, ako din yung sumasagot. Kalahati, sumasagot. Pagkaraan sabi ko, yan ang sisikapin natin sa loob ng 2 taon. Kasi pa 11 and 12 po eh. Mahirap habulin pero kayo magpapasya na magkaroon kayo ng malalim na kaugnayan sa Panginoong Diyos. Pero dahilan nga ba yun? Dahil kaya sila din nagdadasal dahil galing sila sa non-sectarian o public schools? Pag tinignan niyo po, hindi naman. Bakit? Noong araw naman, iilan lang ang Catholic school. Isa lang sa isang bayan. Tapos puro public school. Pero ba't maraming taon sanay magdasal? Kasi maraming pamilya pa nun yung nagdadasal. Pagbabalikan po natin, parang nakaugalian. Walang bahay na pag alas 6 ng gabi ng araw hindi nagdadasal ng Angelus o nagro-rosaryo. Kasabihan na yun. Pag ganung oras, nagro-rosaryo, nagdadasal. Inabutan ko pa nga po yun eh. High school kami, 1982. 82 na. Pag tumungo po kayo sa Baguio, pag nag-Angelus, tumunog yung bell do sa katedral. Sa May Session Road, lahat, pati sasakyan, tumitigil. Pati tao, tumitigil. Magugulat ka na lang na mayroon iba maglalakad, malalaman mo yun, tayo. Pero sasabihin nila, pag alas 6, alas 12, alas 6, may Angelus, titigil lahat. Pag-isipin niyo po, bakit nung araw uso yun? Ngayon, murahin mo Diyos, karapatan mo pa. Mas magtataka tayo ngayon kung bakit masama ang takbo ng mundo. Walang ibang lugar para lumago ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, kundi ang ating pamilya. Hindi tayo perfecto. Maaari yung pamilya natin ay naging dysfunctional, maaaring nagkahiwalay. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Kahit si San Pablo, kahit ang mga apostol, nagkasalan, nagkulang. Ang pinakamahalaga po ay paano natin pinatutuloy ang Panginoon sa ating puso. At araw-araw, binibigyan tayo na napakagandang pagkakataon.
At ang pinakasimpleng paraan ay ang pagdadasal. Sa tuwing nagtatanda tayo ng krus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, inaanyayahan natin ang Panginoon. Pinahahalagahan natin ang Kanyang presensya. Hinihiling natin na tayo'y lumalim sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. At kung talagang naghahari sa puso natin, ituturo sa atin ng pag-ibig ang mga bagay na yun na dapat natin gawin, lalong higit sa gitna ng tukso ng kasalanan at pagsubok. Kaya nga po sa bandang huli, anong sabi ng Panginoon? Hahayo kayo na parang kordero sa gitna ng mga asong gubat. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sa ayon nyo at sa gusto, kayo ay kordero. Tayong lahat. Kasi nandyan yung kasalanan na uusigin tayo. Pero yun ang hamon po sa atin. Baka mamaya, bagamat binibigay sa atin yung pagkakataon na maging maamong kordero, mas gusto pa natin ng mga lumalapang na mga asong gubat. Kaya ano po yung paalala sa atin? Sa bawat pagpasok natin, ihatid natin ang kapayapaan ng Panginoon. Hindi po tayo perpekto, pero kung nasa atin yung pagsisikap na maging daluyan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, kapayapaan ng dulot natin. Diba? Pag titingnan mo yung katabi mo, alam mo na nandyan yan sa tabi mo, payapa ba yung kalooban mo? Ibig sabihin nun, patungo sa Panginoon. Pero baka may naku, Father, pagkasama ko yung kinakabahan ako lalo. Ibig sabihin nun, marami pa tayong tatrabahuhin. Sabi nga po ni Santa Teresa ng Calcutta, God is not calling us to be successful. God is calling us to be faithful. Kaya pag binasa po natin ang banal na kasulatan, yan lang yung tatlong salitang paulit-ulit. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Sisimulan natin ulit panibagong linggo. Baunin natin ang Panginoong Jesucristo sa buo nating pagkatao. Damahin natin yung presensya niya araw-araw sa tuwing tayo nagdadasal. At pag umaharap tayo sa mga pagsubok o pag-aalinlangan, tumigil tayo at magdasal. At makatatagpo tayo ng kapayapaan, gabay sa Panginoon. Ituturo niya dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang Diyos ay laging may awa at habag, pagmamahal sa bawat isa sa atin.